do sa ano sa ano dito sa ating cooperative, no? Para ano sagot na ng chairman yung share mo, at least one share, so that entitles you to the benefits of the cooperative, and whatever dividends that will be earned from all the projects of the cooperative, and eventually the corporate, if we are able to in the future make it a billion peso company, billion peso company, then I'll be happy na isa ka sa nakikinabang. And lahat kayo na mga kababayan na hirap sa buhay, this is your chance na to be part of this endeavor of mga Pilipino na taking care of ourselves at di tayo nakaasa sa gobyerno. Whether gumandang gobyerno o lalong lumubog sa kumunoy, dito sa SFGF, we have each other. We help each other. At kung di kaya ng ating welfare fund, because we're still trying to build it up, no? Yun. Yun yung ano. So, I really appreciate your support, Norlene Picache. Maraming salamat love you. Maraming salamat. Shout out sa iyo. Norlene Picache. Huwag ka magalala, may awan langit. Ikaw ay makikinabang sa grupo natin. Okay? Bicolano Makulit. Chairman ay nagsasalita. Si Aimee kaya ipinasok sa top 12 kasi natakot daw si BBM na kung ano pa sasabihin pag natalo. Hindi. Aimee Marcos pumasok because in-endorse ng Inday Sara. Malakas ang hatak ni Inday Sara. Ngayon ang tanong dyan, ano ang agenda o ano ang intensyon ng isang Aimee Marcos? At lahat na rin ng kandidato. Ang bawat isa dyan, himay-himayin ninyo, tingnan ninyo. Yung karakter, yung intent, yung purpose. No? What's the driving factor? Kung si Aimee, titingnan ninyo, wala na yung Bongbong Marcos at yung Aimee Marcos na maglabing-labing magkakapatid. No. Ano na sila malayo na. No? The way na yung Aimee dati, tahimik lang, deadma. Nagsasalita siya, ano ba yan, napapaligiran ng demonyo, ganyan-ganyan. Pero dahil sa gaganon-ganon siya, nasira siya Imagine dati number 8, ngayon number 12. Kitang-kita nyo yung epekto ng kanyang association and her silence dati with BBM. Buti nga nahatak siya ni Inday Sara. Ang tingin sa kanya nga, Trojan horse. Ang tingin sa kanya, tatraudo rin. Second budol. Part 2, budol. Tinaas si Marcos, ngayon tinaas si Aimee. Now, you have to understand, Aimee. The Aimee Marcos is the eldest daughter of Marcos Sr. Her focus is her political career. And more than her political career is the Marcos brand name, which was messed up, fucked up by this BBM. Binaboy yung pangalan ng Marcos to the point, ang daming tao, even me, gusto ko pahukay yung doon, yung katawan. Libingan ng bayani, hayop ka, pinalibing yan. Tapos yung nagpalibing dyan, tarantado ka, sinuko mo sa INC. Sa INC. Sa Hague. ICC. Sinuko mo. Hayop. Napakawalang niya mo. Hugas kamay ka pa.
Tatay mo pinalibing dyan, 5 presidente dumaan, hindi pinalibing. Ayaw mag-sacrifice ng political capital. Ang Duterte dumating, pinalibing ka, yung tatay mo. Dapat ikaw eh. Pinalibing yung tatay mo, wala kang utang na loob. Anong klaseng tao yan? Yung nagtaas ng kamay mo, yung nagparaya, hindi tumakbong presidente at nagbisip pinakiusapan ninyo para madala ka, niratrat ninyo. Ha? I-impeach pa ninyo, pinabayaan may mga buitre sa paligid mo para atakihin ang Inday Sara. Sira ng Inday Sara. Napakawalang yamo. Wala kang kwentang tao, BBM. Yun yung totoo. May magalit ka sa akin, gusto mo, pero yun ang totoo. Perception. What you think is not important. What we think matters. Because it is the perception of majority of the Filipino people that you are a bomb president. You are a drug-addicted president. And you do not care about the Filipino people. You do not care about the Marcos name. Now, this Amy Marcos, your sister, she cares about the Marcos name. That's why she's trying to salvage the situation. She's trying to save the brand name Marcos man. Ikaw, sinisira mo ang Marcos. Kaya walang kwenta kang ano. Buti nga may kapatid kang Amy na kahit papano tried to save the friendship with Sara Duterte. Matapos mong birahin ang Inday Sara, traidorin mo ng traidorin ang Inday Sara. Buti nga na save, and you can see the character, mga kababayan, of Inday Sara, na hindi siya bengansador. She doesn't show so much hatred. Na hindi ko na kayo sabi, putangin ninyo, mga pare-paras kayo. Hindi. She listens. She understands. And that is character. And for me, pwede yang tumagpatakbo ng Pilipinas. Hindi ako nagsisip-sip. Putaragi. Wala akong paki sa posisyon. Dapat nga kayo mga leader, mag-agree kayo. Walang posisyon. Bayaan nyo siya. She can discern what is right and wrong. Sabihin niyo, matigas ang ulo niyan, hindi nakikinig sa tatay, hindi nakikinig sa mga kapatid. Kasi she is a person by herself. She has her own diskarte, her own character. Hayaan niyo siya. Siya ang bahalang managot sa langit. Direct line siya sa langit. At kung ano man ang mangyayari sa mga araw na to, it's up to you, mga kababayan. If you will continue to have faith in her, continue to support her, and fight for her. Because you're supposed to believe in her. Na kahit paminsan-minsan nakakaasar. Teka, yung helmet. Yung helmet, baka masapak ako. You have to fight for her. That she will feel na marami siyang kadamay. She will feel the support. Isang salita lang, Inday. Isang salita lang. Lead the people. Take command of this country. Yun yung sa aking request. Norling Picache, thank you ha. Bicolanong makulit. Si Amy kaya ipasok sa top 12 kasi natakot daw si BBM. Thank you, sorry. Nabasa ko ulit. Ampi Domoga, said I. Lolita Guerpo, kabado na si Garcia sa mano-mano. Ay, nako, wag niyong patakasin yan pagka ganyan. Pagka umikot ang gulong, lahat yan. House arrest, lahat kayo. Walang lalabas. Walang lalabas. AFP-PNP, when the Filipino people, the sovereign Filipino people, take command of the entire country, the entire government, the Filipino people stands up and then enforces
its right as a people, as the sovereign people, enforces their sovereign will, upholds the Constitution, you better follow AFP and PNP. Yung ayaw, you get retired immediately pending investigation. And your pay and your pensions will be forfeited by the Filipino people. Tangni, ba't kami magbabayad ng pensyon yung mga animal kayo? Mga gago kayo. Nakakagalit kayo ha. Kayo pa yung may katwiran. Parang obligasyon namin bayaran kayo because of your service. No. Pagka napatunayan namin na kumita kayo ng pera sa gobyerno nato at kayo nagpabenta, goodbye sa inyo. Kasi tumawid kayo eh. Ginago niyo yung taong bayan. Anong gusto nyo? Makiusap pa kami sa inyo? Gusto nyo depensahan namin kayo? You're the one supposed to defend the people. Ba't namin kayo poproblemahin? Simple lang. Are you with us or are you against us? Ganun lang. Yun ang tanong. APPNP, yun ang isipin nyo sa kukote ninyo. Are you with the people or are you against the people? Because if you are against the people, AFP, good luck. Dami namin. Kakampi namin ng langit. Kala ninyo, buo kayo? It is a facade. It is a dream na buo kayo. Hindi. Hati kayo. Because the idealistic officers and men will go with the people. Ang matitira dyan, mga general. Kala ninyo, di kayo nag-iisip. Pamilya nga ng mga sundalo, kakampi ng taong bayan eh. Di kayo nag-iisip. At isipin ninyo na yung taong bayan ang may power and anytime they can disband the armed forces and the PNP. Anytime they can retire from the service. Anyone from all the generals, deep selection, lahat ng PMA classes, lahat kayo. Hanggang colonel, gusto nyo eh. Makakita kayo, exhibition. Gusto nyo? Walang tatayo sa inyo. Pakinamin kung ayaw nyo tumayo. Simple. Lahat ng colonel, pataas, disbanded. Ano na kayo? Retired. Dishonorable discharge. Ano, abla kayo? Dali-dali niyan eh. Daming gustong magkatrabaho. And we will recall retired people, yung matitino, para ayusin yung armed forces sa yung PNP. Ano tingin nyo sa amin? Wala kaming kapangyarihan? Matakot kayo sa taong bayan. We can recall anyone from the MUP, retired. We can recall anyone na sa tingin namin, matitinong tao to, unblemished record, mga incorruptible. And the first duty is, ayusin nyo ang armed forces. Meron kayong 1 taon. You are hereby reappointed with the rank of 4-star, 3-star, 2-star, 1-star. Ayusin nyo. Yun yung ano. Huwag nyo kaming ginagago. Alam namin yung power namin. Alam namin yung power namin. Yung taong bayan, pagka tumayo yan sa galit, pagka tumayo yan, matakot kayo. We will declare. And Inday Sara will be president. So, ang tanong, impeach? ED, impeached? Or 18th president? Kayo ang huhusga. Kayo, taong bayan. We, the sovereign Filipino people. It is our time. It is our future. Our country. We better make a choice. Saan tayo? Abante o lubog? Balaho? Yun yung ano, napakasimple. Mary Jane Abdullah said, "Hi, Mary Curtis.
Sonata kasi marami ang straight voting ng PDP Laban. Jen Gatchi, uulitin ulit ng COMELEC yan kapag hinayaan lang. 40 years na inuulit because we believe we are powerless. When in fact we can, the truth of the matter is, we have the power to shut it down. Ang problema, dinidivide tayo. Ang problema, takot yung iba. Yung iba, they don't care. Pwede ba ayusin na natin to mga kababayan? Pwede ba? No more cheating, no more pakialam sa mga boto. Gusto niyo, let's do the manual count. Mga lawyer, puta, declare ninyo na na there was grabbing cheating. Well, bilangin natin yung boto, mano-mano. Babanatan nyo, kailangan put up ng pera and all that. Hindi, dahil volunteer, sige, puta, pabilang natin. Puta, ba't kayo mag-ano ng gago kayo, ninegosyoin nyo pa yan? Sira ulo kayo. Yabolis namin kayo COMELEC. Huwag kayong mag-ano ha. Yung taong bayan na may power, tandaan nyo yan. We can even abolish the presidency if we wanted to. Kung ganyan kayong mga abuso, we can abolish Congress, Senate, human rights. Lahat, we can abolish everything and make a new one. Kami nagbabayad ng taxes, kami nagme-maintain ng gobyerno, mga animal kayo. Ginagastos yung pera namin. Ang sasarap ng buhay nyo. Ang gaganda ng kotse ninyo. Ang gaganda ng opisina nyo. Ang gaganda ng maintenance ninyo lahat. Nakakabayad kayo ng staff, kami hindi. Hanip kayo. Kung mag-asta kayo, kala ninyo, yayaman ninyo. Nung once upon a time, kukumpanya, mukha kayong kawawa. Ikaw, BBM. Tapos ngayon, kung mag-asta ka, kayong lahat sa Congress, kayo sa Senate, kung mag-asta kayo, kala ninyo kung sino kayo. Hanggat may tao, may Pilipino na hirap sa buhay, like Nordin Picache, you do not deserve to be called officials of government, leaders of government. Mga hayop kayo. Yung konting kikitain ni Norlin, itutulong pa sa amin para lang mabago ang Pilipinas. Yan yung klaseng tao na may sariling panindigan, may sariling dangal, may sariling gusto talaga niyang makatulong kahit hirap siya sa buhay. Tapos here you are. Putragis kayo, mag-asta kayo ng yaman ninyo. Ang relo ninyo, mga bag ninyo, mga damit ninyo, kung magsasalita kayo. Contempt! Gago. Mga walang niya kayo. Pucha, budget. Overstated. Mga pera na wala. Ginto, hindi ma-explain. Binaon nyo kami sa utang lalo. And here we are, Filipino people, complaining. And we are allowing them, these people, na baboyin tayo lalo. Ngayon, binaboy ang eleksyon. Nung isang araw, binaboy ang freedom ng isang tao, the right to due process. Binaboy ang isang dating presidente na pwedeng gawin sa bawat isang Pilipino. Ano, sa tayo? Hayaan ba natin itong mga gago na itong mga animal na ito? Mali. James, sabi ng boss ko dito sa Taiwan, sir, until now, manual counting sila dito. Because, Pilipino pa naman tayo, paano pagkakatiwalaan nyo automated? Gagong Pilipino. Manoy 74 Vlog, good evening sir, yan din gusto ni Pastor Kibuloy mag-manual counting kasi mag-protest sila, dami palusot ni Chairman Garcia. Kung ayaw nilang makinig, tumayo na lang tayo. Tumayo tayo. And let's do the manual counting pag-ikot ng gulong in a revolutionary government. Akala itong mga to, forever kayo. Akala nila,
hawak nila yung konstitusyon, hawak nila yung batas, hawak nila yung PNP. No, I'm telling you, mahati yan, PNP. Yung matitino dyan kakampi sa taong bayan. Naghihintay lang yung mga yan. Kita nyo, ginawa nitong mga to, ha? Absentee voting. Absentee voting. Government officials, AFP, PNP, nag-strike Duterte. Duterte. Protest vote. Sama ng loob nila. Sa gobyerno nila na pinagsisilbihan. Nag-strike Duterte. Ano lumabas? Yan. Binaboy. Because, ang nakakapikon talaga, bumoto tayo ng gusto nating maayos with the hope na masusunod tayo. We believe in the system. And these people do not care about the system. Binababoy nila yung sistema. And nakakagalit yon. Kaya kayo, pagka hinayaan nyo yan, nasa inyo yun. You deserve a shit country. Yun sa ano. Ay, nako. Kaka-stress, di ba? Stress tayong lahat. Mayor Ching pa, mas maganda nga, manual cap. Mahirap dayain, lalo na may camera at cellphone ngayon. Correct. Maybe, mabibideo sila pag manual. Correct. Dapat dito, mga kababayan, pagka cheating sa eleksyon, summary execution. Kita mo kung di tumino yung eleksyon natin eh. Summary execution. Pagka ikaw nandaya ka, bang! Patay. Okay, lako, pila kayo sa luneta, parang panahon ng Kastila. Preparen! Apinten! Fuego! Bungkunana! Hanip yun. Then lahat naman daya sa eleksyon, di tumino yan eh. Kasi nga walang takot. Kasi itong mga binoboto ninyo, ayaw ipasa ang death penalty. You see? Paano? Boto tayo ng boto. Hindi nyo alam yung mga issues. Boto tayo ng boto. Kahit matino na tayo, alam na natin yung issues, dinadaya naman tayo. 40 plus years na, ilang election yon. Divided by 3. 42. Divided by 3. 1, 3, 3, 1, 2, 14 elections. 14 elections. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Dayaan pa rin. Every election time, every 3 years, dayaan. Saan tayo up? Paano tayo titino niyan? Subukan mo. Pagka may dayaan, barilin mo sa luneta yung chairman, lahat ng commissioner. Hindi tumino yan eh. No, sir, okay na sir. Matino yung election. Ay, mga yan. Sino ang politiko mandaya dyan? Barilin mo sa luneta. Hindi natakot lahat yan. Wala kasing takot kasi walang death penalty. Kaya nilang gawin yung ginagawa nila ngayon kasi alam nilang walang parusa at walang mahuhuli. At kung meron man, ano ginawa? Andy Bautista, tumakas. Now living a good life. Si Garci, ano nangyari? Nasaan na si Garci? Nakulong ba? Jan Ursua. Gandang gabi po, Kapdado. Thank you. Jan Gachi. Tama ka, agree, 1,000%. Thank you, ha. Mary Jane Abdullah. Dapat recount talaga. Manay, 74 vlog. Nakakainis talaga, as in. Ilonggo, TV vlog. Good evening, Sir Dado. God bless po. Thank you. Captain Dado, dapat talaga ang bilangan ng eleksyon manual talaga. Thank you, ha. Christy Rivera. Straight, nga rin po ako. Nakakainis eh. Straight, pero ginagago tayo eh. Manay, 74 vlog. Sobra to, di katanggap-tanggap. Correct. Norlin Picache, mano-mano is better. Si Madam Auring ang nakialam sa pagbabawas daw sa mga points ng mga senador. Bis Lagumbay, Attorney Glenn Chong, may alam siya mag-set ng winners na daw. May alarm. Siya may set of winners na daw. Hill, diskumpyado kami kay Kiko Akbayan de Lima. O nga eh. Bicolano makulit. Halos buong Mindanao.